everyone. I am Janina Ancheta, the sole heir of Ancheta Construction Firm. Matunog na pagpitik ng kamera, ang sunod na narinig, kasabay ng nakakabulag na flash, ang pinaulan kay Janina matapos itong tumanggap ng isang parangal. Kinilala siya bilang isa sa most influential bachelorette ng taon kung saan nagawa niyang ungusan ng ibang bachelorette mula sa mas mayayamang pamilya. Nagpatuloy ang kasikatan ni Janina dahil sa mga proyekto niyang malaki na naitutulong sa kanyang kumpanya. Dahil sa patuloy na pagsikat ni Janina, lalong naging matunog ang kanilang negosyo. Sa sumunod ding taon, muli niyang natanggap ang kaparehong parangal. Excuse me, daraan po, thank you. Magalang na ani Janina dahil medyo siksikan. Mabilis na napasunod ang tingin ni Regan sa dalaga dahil napukaw nito ang atensyon niya. Napakasimple lamang ng ganda niya, subalit nangingibabaw sa lahat. Kaya naman kahit malayo na ang dalaga, mabilis pa rin siyang nahahanap ng mga mata ni Regan. Hindi gusto ni Regan ng mga social gatherings, subalit tuwing nalalaman niyang naroon si Janina, pumupunta pa rin ito para lamang matanaw ang babae. Mula sa pagtanaw sa malayo, unti-unting lumalalim ang interes ni Regan kay Janina. Subalit hanggang doon lamang ang naging interes niya sapagkat ang sunod niyang nabalitaan ikakasal na ang dalaga. Let me handle the company. Ipagpatuloy mo na lang ang trabaho mo bilang isang architect. Saad ni Lester habang abala silang nag-aalmusal. Kalahating taon na rin silang nagsasama bilang mag-asawa at maayos naman ang lahat. Halatang hindi mo gamay ang pagpapatakbo ng kumpanya. You're so stressed. Tumango si Janina bilang pagsang-ayon. Totoo naman kasi yun. Nakakatulong lamang siya sa kanilang kumpanya dahil sa mga outside project niya. I'm sorry if I am in no help. No, don't think like that. Hindi mo naman kasi kinalakihan kaya hindi ka talaga sanay. So from now, do whatever you like. Huwag mo na isipin ang responsibilidad mo sa kumpanya. Ako nang bahala doon. Janina smiled genuinely. Inabot niya ang kamay ng asawa at hinawakan niyo ng mahigpit. Then I'll be a good wife in return. Ngunit isang taon matapos ang kanilang kasal, isang balita ang lubos na hindi inaasahan ni Janina at ang kanyang kasikatan bigla na lamang nadungisan. Ang kanilang kumpanyang nasa tuktok bigla na lamang lumubog. Hindi makapaniwala si Janina dahil sa laki ng kanilang kumpanya, imposible yun. Iba't ibang tao ang nagdedemanda sa kanila dahil sa mga pera nilang nawala. Laman na sila ng balita dahil sa pagkakabao ng kumpanya sa utang. Sa takot na baka kung anong mangyari sa kanyang magulang dahil sa nangyayari, minabuti ni Janina na manatili sa kanilang bahay at samahan sila, habang si Lester gumagawa ng paraan para malutas ang problema. Samahan mo na lang mga magulang mo, Janina. Kailangan ka nila ngayon. Ako na ang bahalang hahanap ng paraan. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Ani Lester, kaya agad na yumakap sa kanya si Janina. Thank you, Lester, at sorry kung wala akong maitulong. Huwag mo na isipin yon. Basta makinig at sumunod ka na lang sa akin. Nakinig nga si Janina sa asawa kaya namalagi muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nakatitig sa malaking portrait nilang pamilya, napaisip si Janina. Noong mga nakalipas na buwan lamang, masaya pa ang kanyang pamilya. Maayos ang takbo ng kanilang kumpanya at nangunguna sila. Subalit sa isang iglap lamang gumuho yun. Napahilamos siya sa kanyang muka at hindi malaman kung anong iisipin. Hindi niya alam kung sino at kung ano ang naging sanhi ng kanilang pagkalubog at lalong hindi niya matanggap na wala siyang magawa. Isang malakas na kalabog ang nagbalik sa wisyo ni Janina. Mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, dali-dali siyang bumaba sa pinanggalingan ng kalabog. Sa kusina yun ang galing kaya doon siya dumiretso. Ganon na lamang ang kanyang panlulumo nang makita ang magulang na parehong nakahandusay sa sahig. Mom, Dad!
Magkahalong sigaw at hagulhol ni Janina ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Help! Please help me! Mom, please, huwag niyo naman ako iwan o Dad, please! Hindi na umabot sa ospital ang mga magulang ni Janina. Itinalagang dead on arrival ang mga ito at matapos malaman ang sanhi ng kanilang pagkamatay, agad na nagsimula ang mga pulisya sa pag-iimbestiga. Hindi alam ni Janina kung anong gagawin. Kanina pa niya tinatawagan ng asawa subalit hindi pa rin ito sumasagot sa kanya. Tulala lamang siya dahil sa mga nangyari. Hindi siya makapaniwala at hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang mga magulang. Pero hindi pala doon natatapos ang dilubyo sa buhay niya. Dahil sa sumunod na araw, lumabas ang balita na siya ang suspect sa pagkamatay ng mga magulang niya. Siya ang dinidiin sa krimeng hindi niya ginawa. What? Wala akong kasalanan. Teka, hindi pwedeng gawin sa akin to. Nagmamakaawa niyang sigaw. Kamamatay lang ng mga magulang ko. Hindi ba pwedeng hayaan niyo muna ako magluksa sa kanila? Patuloy niyang pakiusap. Janina. Tawag ni Lester sa kanya. At sa wakas nagpakita na sa kanya ang asawa. Lester, saan ka nang galing? Ba't hindi kita makontak? Please help me. They're blaming me for what happened. Natatakot ako, ayoko makulong, wala akong kasalanan. Janina, sumama ka na lang sa kanila. Kung talagang wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. He'll help me, right? Hindi mo ako pababayaan, di ba? Parang bata na saad niya at tanging pagtangulang ang ginawa ni Lester. Sa pag-aakalang hindi siya pababayaan ng kanyang asawa, sumama si Janina sa mga pulis. Subalit gano'n na lamang ang panlulumo niya. Sapagkat sa sumunod na araw, walang tulong ang dumating at sa korte na lamang sila muling nagkita ng asawa. Hester, how could you do this? Ikaw ang pinakakailangan ko ngayon. Ikaw lang ang kakampi ko. Ba't mo ako tinatalikuran ngayon, ha? Please, Lester, don't do this. Please help me. Iiling-iling na lumayo si Lester sa asawa. Janina, ayoko madawit sa kasalanan mo. Hindi pa ba sapat na nadamay ang kumpanya namin dahil sa utang ng kumpanya nyo? Aminin mo na lang ang kasalanan mo para mas mapadali ang parusa mo. Of all betrayal, the betrayal from the treasured person you have is the most devastating one. Walang salitang namutawi sa bibig ni Janina matapos panoorin ng asawa na tumalikod at maglakad palayo sa kanya habang siya, marahang iginigiya ng mga pulisya. She was crying without any noise. She was breaking into tiny pieces inside but remains intact outside. Gulong-gulo ang isipan niya, sugatan ang puso. Wala siyang matawag, wala siyang mahinga ng tulong. At lalong wala siyang kakampi, nasasamahan siya sa labang dihado at agrabyado siya. Hindi pa nakontento si Lester sa pag-iwan sa asawa dahil maging ang kanilang kasal ay nais niyang ipawalang bisa, gayong kasagsagan pa lamang ng imbestigasyon kay Janina. Ngunit ang higit na nakakalungkot ay ang kaisipang walang abogado ang nais kumuha sa kaso dahil muli sa kagagawan ni Lester. I'm Regan Lopez. I will be your attorney. Marahang nagangat ng tingin si Janina sa lalaking nagpakilala. Hindi pamilyar sa kanyang lalaki ngunit may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang damdamin. Para bang sa presensya pa lang ng lalaki ay nakukuha na ang kanyang tiwala. I will be blunt, Mr. Lopez, but I lost all my money. Wala akong ibabayad sa'yo. Hindi ka ba nanonood ng balita? Kaya nga hanggang ngayon walang usad ang kaso dahil walang gustong kumuha nito. Hindi lang dahil sa malaking kaso ito kundi dahil alam nilang wala akong pambayad. Sinabi ko ba kailangan ko ng pera? Sagot ng binata kaya muling nagangat ng tingin si Janina sa kanya. Miss Ancheta, do you want me to help you? Sa gitna ng dilim na kanyang kinalalagyan, isang liwanag ang sumilip upang bigyan siya ng pag-asa. Kaya naman kahit may takot na magtiwala muli siya na pumayag sa alok nitong tulong. Wala rin namang mawawala sa kanya kung sakaling traidorin din siya ng lalaki. Ilang abogado ang nagbigay payo kay Regan na malaking kaso ang kanyang hawak dahil sa laking pinsala na nagawa ng kumpanya ng Ancheta. Ngunit walang pakialam si Regan. He was given the chance to meet her again. He was given the chance to be part of Janina's life.
and he will not surely waste it. It was a well-executed plan. Masyadong malinis ang ginawa nilang pag-frame up sa'yo. Imporma ni Regan dahil matapos ng ikalawang trial, wala pa rin sa kanilang panig ang pabor. Pagod na napabuntong hininga si Janina. Wala na ba talagang tira sa ari-arian namin? Nakuha na ba nilang lahat? Malungkot na tumango si Regan bago nito ipakita ang kapirasong papel. You shared all your property to him when you registered your marriage. Lahat ng ari-arian mo may access siya, and sad to say, pero nailipat na niya lahat nang wala kang kaalam-alam. Pero gusto mo ba na magandang balita? May magandang balita pa ba sa sitwasyon ko ngayon? Yeah. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Ano? Napawalang bisa na ang kasal nyo. You are no longer married to him. Tila masayang ani Regan bagaman hindi ito nakangiti. Tumangutango si Janina kahit papaano magandang balita ngayon dahil hindi niya maisip na nagpakasal siya sa isang traidor na lalaki. Anyway, Attorney Lopez, is there still a chance na mabawi ko ang kinuha nila sa akin? Hindi na mabilang pa ni Janina sa kanyang daliri kung ilang araw na siya nasa loob ng kulungan. Nakailang pagdinig na rin sila. Subalit gaya ng sinabi ni Regan, masyadong malinis ang ginawang pag-frame up sa kanya. Maging ang mga katulong nila na kay tagal na nilbihan sa kanila dinidiin din siya. Sa dami ng tao sa paligid nila, si Regan lamang ang hindi takot na masangkot sa pangalan niya at ang nag-iisang tao na naniniwala sa kanya. Abot langit ang pagdarasal ni Janina habang patungo sila sa korte para sa huling pagdinig sa kanyang kaso. Sa labas pa lamang ng korte nakapila na ang media na pinagpipiestahan ang nangyayari sa kanya. Pagbabasa sa sakyan, agad siyang dinumog ng media upang kunin ang opinyon niya. Isang hingang malalim, ang pinakawalan niya nang sa wakas makapasok sila sa loob ng court. Agad siyang sinalubong ni Regan at inalam kung ayos lang ba siya. Kinakabahan ka? Pagbasag ni Janina sa katahimikan sa pagitan nila ni Regan. Tumango naman ang lalaki at tumuwid ng upo. Of course, hindi naman lingid sa kaalaman natin na malakas ang kapit na nag-frame up sa'yo. Paano kung hindi ko maipanalo ang kaso mo? Isa sa pinakakilalang abogado si Regan dahil sa taas ng success rate niya sa mga kaso. Marami na siyang naipanalo na malalaking kaso, subalit ang kaso ni Janina ang isa sa pinakamalinis na nahawakan niya. Sigurado siyang malaki ang binayad ng mga ito para mabulok sa kulungan si Janina. Nasisiguro rin niyang malaki ang kapit nila sa iba't ibang ahensya para lamang madiin si Janina. Regan, tinig ni Janina ang nagbalik sa wisyo ng binata. Thank you. Janina, don't lose hope. Hindi dito matatapos ang laban na to. Janina smiled genuinely. You know that I have already put my trust on you, Regan. Salamat ha. Thank you for making me feel that I'm not alone. At salamat sa pagtulong sa akin. Hindi ko alam kung anong rason mo kung ba't mo ginagawa to pero gusto ko pa rin magpasalamat. Aniya, at sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha. It was an involuntary move of Regan to quickly grab Janina and hug her tight. Hinayaan niya ang dalaga na umiyak sa loob ng bisig niya. Hinayaan niya itong maging mahina kahit sa mga oras lang na yon. Walang salitang namutawi sa kanilang pagitan at tanging paghikbi lamang ni Janina ang nagsisilbing ingay. Marahang pinahid ni Regan ang mga luha ni Janina nang sa wakas tumahan na ito mula sa pag-iyak. Buong ingat niya itong hinarap sa kanya bago ginawaran ng nakakaintinding ngiti. Hindi mo kailangan malaman kung ba't ko ginagawa lahat ng to. And thank you for also trusting me to fight with you. Ano man na maging resulta ngayon, mananatili ako sa tabi mo. Naikuyom na lamang ni Regan ang kanyang palad, kasabay ng pag-igting ng kanyang panga, matapos marinig ang pagpataw ng parusa kay Janina. Magkakahalong palakpakan, bulungan at tuwa ang narinig sa korte, matapos mapatawa ng parusa ang babae. Samantalang si Janina, nanatiling walang emosyon. Hindi niya hahayaang makuha ni Lester at ng ibang tao ang emosyon na nais nilang makita. I'm sorry, Janina. Mahinang sambit ni Lester upang magtunog sincere yon. Taas noong humarap si Janina sa dating asawa habang nakataas ang isang kilay nito.
It shouldn't be sorry, Lester. Dapat, see you soon, Janina. Dahil sa sinabi ng babae, hindi napigilan ni Lester na matawa bago sumulyap sa gawin ni Regan. Well, tignan natin kung magkikita pa ulit tayo. Siyempre naman. Hindi ko nga alam kung saan, pwedeng sa labas o baka gusto mo sa loob ng kulungan. Janina smiled devilishly as she faced the media. Napakasakit na sa mga mata ang pagkistap ng flash mula sa iba't ibang camera. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sana hindi niyo ako makalimutan. Remember the names, Janina, because I will surely return. Remember her name? Because she will surely get back. Babalik siya. Babalikan niya mga taong turumaydor sa kanya, ang mga taong tumalikod sa kanya at kinalimutan siya, at ang mga taong hindi naniwala sa kanya. Masyadong masakit ang pagkakabagsak ni Janina, ngunit titiisin niya ang lahat makabangon lang muli. And just when she thought that she's alone, Regan's dominating presence appeared right in front of her. I can see the vengeance in your eyes. Ano man ang plano mo, ano man ang gusto mong gawin, I am willing to help you. I am even willing to be used by you. Nandito lang ako, Janina, sasamahan kita. Yun na siguro ang mga salitang nais marinig ni Janina upang gumaan ang kanyang pakiramdam sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Hindi man akalain ni Janina, ngunit isang estranghero pa palang magbibigay ng pag-asa sa kanya. Isang estranghero pa palang magiging kakampi niya. Regan, kailangan ko muli ng tulong mo. I just want to take back what's mine. Every single piece of it. Walang oras ang inaksaya ni Regan matapos ang naging paghatol sa kaso ni Janina. Kahit hindi niya tanggap ang naging resulta, wala siyang nagawa dahil lahat ng ebidensya, si Janina ang tinuturo. Masakit sa loob ni Regan na sa muli nilang pagkikita ng babae ay nasa palad niya ang magiging kapalaran nito. At lalong masama ang loob niya dahil hindi niya nagawang ipagtanggol at maipanalo ang kaso nito. Subalit gaya ng sabi niya, hindi sa hatol na yun matatapos ang laban nila. Kaya naman tahimik na kumilos si Regan upang maisakatuparan ang hiling ni Janina. Dahil sa tulong ni Regan na halos araw-araw bumibisita, ay nagawang makayanan ni Janina ang mga unang araw niya sa loob ng selda. Mahirap, lalo at hindi siya sanay. Nakakapanibago dahil sa iba't ibang klase ng tao na nakakasalamuha niya. Subalit higit doon, natuto siya. Natuto siyang maging matibay at matapang. Bukod sa pagbabasa ng libro na dinadala ni Regan sa kanya, isa ring pinagkakaabalahan ni Janina sa loob ng selda ay ang pagpapalakas ng kanyang katawan. Sa tulong ng mga sigang kasama niya sa selda, natutunan ni Janina ang lumaban ng pisikal. Sino may gawa niyan? Galit na tanong ni Regan matapos makita ang ilang pasa ni Janina. Kumalma ka, Regan. Nakuha ko ito sa pakikipag-sparring ko. Ikiniling ni Regan ang kanyang ulo sa sinabi ng babae at nakakaintinding tumango. Just make sure that you won't get hurt too much. Palihim na napangiti ang babae sa sinabi ng binata. Tahimik niya itong pinapanood habang abala ang binata sa pag-aayos ng dalang pagkain. Di ka ba napapagod? Biglang tanong ni Janina sa kawalan. Alam ko na kung saan patungan tanong yan. Akala ko ba, buo na ang tiwala mo sa akin? Ba't hanggang ngayon duda ka pa rin sa ginagawa ko? Ngumuso ang dalaga bago lantakan ng mga pagkain. Kasi, hindi pa rin ako makapaniwala. Sobrang dami mo nang naitulong sa akin. I told you, you don't have to know my reason. Maniwala at magtiwala ka na lang. My intentions are pure. Tumangu-tango si Janina at inabala na ang sarili sa pagkain habang si Regan naman, abala ring pinapanood siya. Anyway, I commend your cooking skills. Magaling. Masarap palagi ang luto mo. Si Mami ang nagluluto ng mga dinadala ko. Saad ni Regan dahilan upang mabulunan si Janina. Tatawa-tawang inabutan ni Regan ng tubig ang babae na ngayon ay masama ang tingin sa kanya. What? You're kidding me. Hindi ako naniniwalang ang mami mo nagluluto nito. Bakit di ka naniniwala? Siyempre magtataka siya kung saan mo ito dadalhin. Malawak ang ngiti na sumandal si Regan sa kinauupuan nito. Alam niya, sinasabi ko sa kanya.
Hindi ako naniniwala. Sabay iling ni Janina at muling bumalik sa pagkain. Hindi na kumibo pa si Regan at buong tuwa na lamang na pinanood ng babae. Ngunit gaya ng sabi niya, alam ng kanyang ina kung saan niya dinadala ang pinapalutong pagkain. Paminsan-minsan ay si Regan mismo ang nagluluto at minsan naman magpapaluto siya sa kanyang ina, lalo na kapag overtime siya sa trabaho. Alam ng kanyang ina at suportado nila ang desisyon niya. And just like him, his family is also waiting in line to meet Janina Ancheta. Alam ko mahirap pero kayanin mo, konting tiis pa Janina. Tsaka nito marahang ginulo ang buhok niya. Check on all of this. Ito muna sa ngayon ang report ko sa'yo. I'll take my leave now. Ingat ka. Paalala ni Janina bago siya tuluyang akayin palabas sa visiting area. Hindi alam ni Janina kung matatawa ba siya o malulungkot sa mga nakikita niyang larawan. Hindi siya makapaniwala sa kapal ng pagmumukha ni Lester at ng kanyang buong pamilya na magpantasya gamit ang pera nila. Lalong hindi siya makapaniwala na agad na ikasal si Lester sa iba. Naikuyom ni Janina ang kamao kasama ang larawan na hawak. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya mananatili sa loob ng kulungan. Kung aabutin ba niya ang ipinataw sa kanyang parusa o magagawa ng paraan ni Regan upang mabawasan ang sentensya niya. Ngunit isa lamang ang natitiyak ni Janina. Ilang taon man ang abutin, babalik at babalik siya para bawiin ang pinaghirapan ng mga magulang niya. Para bigyang hustisya ang pagkawala ng magulang niya at para muling makapagsimula ng panibagong buhay. Sa kaisipang iyon, agad sumagi sa kanyang isipan si Regan. Napailing-iling si Janina at agad pinamulahan ng pisngi sa hindi malamang dahilan. Isang matagumpay ng ngiti ang agad pinakawalan ni Regan matapos makalabas sa loob ng korte. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad tumungo sa opisina ng head chief ng DOJ upang humingi ng napakalaking pabor. He don't usually ask for favor to anyone, especially to his family, but this one will be the exception. Dahil ang hihingi niyang pabor, may kaugnayan kay Janina. Sino ang bisita ko? Si Atty. Regan Lopez ba o ang anak ko? Ang agad na bungad sa kanya na head chief, pagpasok pa lang niya sa loob ng opisina. Atty. Regan Lopez doesn't ask for favor. Mayabang niyang saad na nagpaingos sa Ginoo. Ganon din ang anak ko, hindi siya humihingi ng pabor. Hindi ngayon. Hihingi ako ng malaking pabor, Dad. Ito lang, please help me. Walang maipipinta si Regan sa kanyang pamilya. Bagaman kinikilalang pinakamayaman na pamilya sa bansa, ay hindi sila kailanman ang apak ng tao o kahit nagyabang. Kung may kapamilya mang magyabang, agad na mapaparusahan. Ganoon ka-istrikto ang kanilang angkan dahil ang gusto nila manatiling tahimik at ituon ang atensyon sa pagpapalago ng kanilang mga kumpanya. Sa sobrang tahimik nga ng kanilang angkan, maraming membro nila ang hindi kilala ng publiko gaya ni Regan. Kilala lamang ang pangalan niya, ngunit hindi sa muka. Kahit sa ang business magazine cover o social media, hindi makikita ang mukha niya dahil hindi siya kailanman nagpakilala ng miyembro ng aristokratong pamilyang Lopez. Please, Dad, tulungan mo ako. They have loosened up their guards. Kaya naman nagawan ko ng paraan ang sentensya niya. Bigyan mo ako ng isang malalim na rason para pagbigyan ko ang hinihingi mong pabor. Hamon sa kanya ng kanyang ama. I love her. I have been loving her. And I want to love her more. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Regan. Hindi mo na talaga gustong masayang pagkakataon na ito, ha? Kung nakinig ka sana sa akin nun at sumunod, baka hindi pa nangyari ang lahat ng ito ngayon. Yun nga, Dad eh. Pinagsisihan ko hindi ko sinubukan nun, kaya gusto ko nang itama ngayon. Gusto ni Regan na itama ang maling desisyon niyang yun. Yung desisyon na hindi siya nakinig sa ama nang sabihan siya nitong ligawan ng babae. Yung desisyon na hindi niya sinunggapan ng pagkakataon noon upang maging parte ng buhay ni Janina. Nagsisisi siya. Kung nakinig lamang siya sa kanyang ama, hindi sana ito dinanas ni Janina ngayon. Subalit tapos na, nangyari na, at ang tanging magagawa na lamang niya, huwag nang pakawala ng ikalawang pagkakataong ipinagkaloob sa kanya. Nagbunga ang puyat at pagod ni Regan
dahil nagawa niyang ibaba ang sentensya ni Janina sa 5 taon. Sa tulong din ng kanyang pamilya nagawa nilang linisin ang pangalan ng babae nang walang balita na lumalabas sa media. At muli, ang pabor na hiningi ni Regan ay ang patahimikin ng media at itago sa publiko ang nalalapit na paglabas ng babae. Hindi niya nais gumawa ng ingay ang balitang yun nang sa ganun hindi maalerto ang mga kalaban. Sa labis na tuwa, matapos marinig ang magandang balita, wala sa sariling tinakbo ni Janina nang yakap si Regan. Mainit yung tinanggap ng binata at ninamnam. Kung si Janina ay hindi makapaniwalang makakalaya na, si Regan naman hindi makapaniwalang yakap-yakap niya. Sa bisig ang dalagang noon nakikita niya lamang mula sa malayo. Paano mo nagawa yun? Tukoy ni Janina sa nalalapit niyang paglaya. Hindi na mahalaga kung paano ko yun nagawa. Malalaman mo rin naman. Sa ngayon ay importante maganda ka. Hindi tayo magsasayang ng oras kapag nakalabas ka na. Tumango-tango naman si Janina. Hindi na ako makapaghintay na muli silang makita. Si Regan naman ang tumango. Bago nito iniharap ng maayos sa kanya si Janina. But for now, pakinggan mo muna ang planong ilalatag ko. Marahang pumikit si Janina. Matapos siyang masilaw sa liwanag ng araw, nilanghap niya ang sariwang hangin habang may ngiti sa labi. Nang magmulat siya ng tingin, isang luha ang agad kumawala. Malaya na siya. Malaya na siya mula sa bilangguan, subalit isang kalayaan pa ang nais niya makamtan. Kalayaan mula sa sakit ng nakaraan. Marahang inilapad ni Regan ang kanyang kamay, habang malawak ang ngiti nito. Isang matamis na ngiti ang ginanti ni Janina bago tanggapin ang kamay ng binata. Sinong naglibing sa kanila dito? Imposibleng kagagawan to ni Lester. Hindi yun gagastos para lang mailibing ang magulang ko dito. Takang tanong ni Janina matapos nila makarating sa puntod ng kanyang magulang. Sa sikat at mamahaling libingan nakahimlay ang mga ito. Bukod doon, may sarili nitong musileo. Nakaiganda pa ng disenyo. Halata ring palaging nalilinisan ng lugar dahil maski alikabok walang maaninag si Janina. Kitang-kita na alagang-alaga ang mausoleo. Hindi niya napigilan ng mapahikbi dahil kahit 5 taon ang inilagay niya sa loob ng kulungan, naalagaan at naasikaso pa rin ang kanyang magulang. Isang realisasyon ang pumasok sa isipan ni Janina at agad tumingin kay Regan. Regan smiled genuinely. Kuha niya agad ang naisip parating ni Janina sa uri pa lang ng tingin nito. Tama ang iniisip mo, Janina. Kami ang naglibing sa magulang mo rito. Mom, Dad, grabing anghel naman ang pinadala niyo sa akin. Bulong ni Janina na ikinatuwa ni Regan. Alam kong curious ka na masyado. At sa tingin ko ito na ang tamang oras para malaman mo ang rason kung ba't kita tinutulungan. Ang pamilya mo, ang 3 pinakamayamang pamilya sa bansa. 2 mga Ruiz, 6 naman ang mga Zuleta, ayon sa survey. At ako, I am from the Lopez clan. From the Lopez family. Natutop ni Janina ang sariling bibig matapos marinig ang isiniwalat ni Regan. Alam naman niyang Lopez ang apelyido nito, pero hindi niya lubos akalain na parte ito ng prestihiyosong angka ng Lopez. Sa lahat ng event na dinadaluhan ng mga mayayamang pamilya, hindi niya ni minsan nakita si Regan, kahit pa naroon ang mga Lopez. Iilan lamang ang kilalang Lopez sa publiko, at hindi kabilang si Regan doon. Wow, kung isa ka lang sa nanligaw sa akin nun, baka unang araw pa lang ng paliligaw mo magpapakasal na agad tayo. Natatawang komento ni Janina, na ngayon nawala na ang lungkot na nararamdaman. Dahil mula ako sa Lopez? Oo, gano'n naman palagi ang estado natin, di ba? Doon naman nagsisimula, pero syempre, hindi naman ako mukhang pera. And I respect the foundation of marriage. Alam mo na, hindi naman mahirap magmahal. Lalo nang, hindi naman mahirap mahalin ng mga taong may mabubuting puso. So, love would not be impossible for us naman siguro. So bakit di natin yan subukan ngayon? Tanong ni Regan na naging dahilan upang agad kumabog na malakas ang puso ni Janina. Gaya ng nasa plano, kailangan natin magpakasal. You have to be a Lopez in order to use my resources. Takot ang bumalot sa puso ni Janina dahil paano kung mahulog siya sa binata. Subalit hindi niya rin maitatanggi
na kumakatok ang tuwa at galak sa hindi niya malamang dahilan. At kahit may takot, isang matapang na pagsang-ayon ang pinili ni Janina. Salon? Anong gagawin mo dun? Takang tanong ni Regan habang nagmamaneho. Siyempre, magpapaganda. Pero maganda ka naman na, di mo na kailangan pa magpaganda. Agad na pinamulahan ng pisngi si Janina kaya nag-iwas siya ng tingin. Basta, sa salon tayo. Kailangan ko ng new look. Pero, wala pala akong gagamiting pera. Matunog na pagtawa ang pinakawalan ni Regan. Don't think about money. Sige na, kung saan mo gusto pumunta at kung anong gusto mong gawin, pupuntahan at gagawin natin. Matapos sa salon, agad na nag-shopping ang dalawa. Binili ni Regan ang lahat ng mga kailangan ni Janina. Halos lahat nga yata ng tignan ni Janina binibili ng lalaki. Napapailing na lamang si Janina at hinayaan na lamang si Regan sa gusto nitong gawin. Hapon na nang matapos sila sa pamimili, kaya naman agad na silang dumiretso sa bahay ni Regan. Laking gulat ni Janina nang pumasok sila sa Grande Villa, ang pinakamahal na village sa lugar. Paano mo na itago sa publiko na isa ka miyembro ng Lopez, dito ka nakatira? Kuryoso na tanong ni Janina habang abala silang pareho sa pag-aayos ng grocery supplies. Bihira lang ako pupunta dito. I usually live in my condo. But from now on, I'll be living here, if it's okay with you. O gusto mong bukod tayo? Nagkibit balikat si Janina. Magiging butas sa kanilang plano kapag nalaman ng kalaban na hiwalay sila ng tirahan. Gayong mag-asawa sila. It's okay, ngayon pa ba ako maiilang sa'yo? Gayong halos 5 taon na rin tayo magkakilala, kahit nasa loob pa ako ng kulungan. Nakakaintinding tumango si Regan. Hindi rin naman ako papayag na bukod tayo. Anyway, anong gusto mong pagkain? At dahil abala sa pagluluto si Regan, inabala na lang ni Janina ang sarili sa paglilibot sa buong bahay. Hindi yun gaya ng mansyon kalaki, subalit sapat na yun para sa kanilang dalawa ni Regan. Simple lang din ang itsura ng bahay, pero ang dulot nun, pakiramdam ay napakagaan. It was her first time, but she really felt home. She was caught off guard after passing a specific area in the living room. Agad na tumulo ang kanyang luha nang makita ang portrait ng kanilang pamilya. Ang bagay na huling tinitigan niya bago mawala sa kanya ang lahat. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat na nangyari. 5 taon. 5 taon na ang nakalilipas subalit naroon pa rin ang sugat. At hanggang ngayon, nangungulila pa rin siya sa kanyang mga magulang. Lingid sa kanyang kaalaman na ang portrait na katabi ng kanilang family portrait ang sasagip sa pangungulila niya. Ate mo siya? Ate mo si Diana Lopez? Hindi makapaniwalang tanong ni Janina matapos itanong kung sino ang nasa portrait na kasama ni Regan. Oh my God! Hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanya. I only see her from afar. Pwede bang postpone muna yung pakikipagkita natin sa kanila? I'm sorry, Janina, but you can't do postponement in our family. At huwag ka matakot, sigurado ako makakasundo mo silang lahat. Hayag ni Regan, dahil sigurado naman na yon. Isang bagay na pinagpapasalamat niya sa kanyang pamilya ay ang pagiging mabuti nila. I feel like hindi ako makakatulog ngayong gabi dahil sa kaba. Gusto mo bang tabihan kita para makatulog ka? Si Janina naman ang pilyong ngumiti. Baka naman ikaw ang hindi makatulog kapag nakatabi mo ko. That won't happen unless may plano ka hindi ako patulugin kapag katabi kita. Nanunuksong ani Regan. Who knows? Baka meron. Gusto mo bang subukan para malaman natin? Walang kahirap-hirap na nailapit ni Regan ang kanyang mukha kay Janina. Don't tempt me, Janina. Dahil baka ako naman na makulong sa salang pagnanakaw. Anito, at malagkit na pinasadahan ang tingin ng katawan ni Janina. Sunod-sunod na pag-ubo ang pinakawalan ng babae matapos lumayo kay Regan. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang muka at ang pangangatog ng kanyang tuhod. Nang mag-angat siya ng tingin kay Regan, isang naglalarong ngiti ang nakapaskil sa labi nito bago tuluyang humalakhak ng buong galak. Isang mahigpit na yakap ang ibinungad ng pamilya ni Regan kay Janina nang makarating sila sa dinner party sa mansyon ng mga Lopez. Wala siyang balak umiyak subalit dahil sa init ng kanilang pagtanggap, hindi niya maiwasang mapahikbi.
Wala ni isa sa miyembro ng pamilya ang kakikitaan niya ng panghuhusga. Lahat sila nakangiti ng may galak, lahat sila nakatingin sa kanya ng may paghanga. Walang bahid ng awa o lungkot ang makikita sa mga mukha nila. It was pure happiness and excitement. We finally met you. Ang salitang narinig ni Janina na ibinulong ng bawat miyembro, sabay nakangiting sumulyap kay Regan bago ibinalik ang tingin sa kanya. Welcome home, Janina. Bulong ni Regan sa kanya bago siya mahigpit na hapitin sa kanyang bewang. Hindi man niya inaasahan, subalit agad niyang nakasundo ang pamilya ni Regan, lalo na ang mga kapatid nito. Sa isang gabing pagtitipon nila, napakarami agad niyang nalaman tungkol sa binata, at habang nakikinig sa kanilang kwento, unti-unti niyang nakikilala ng higit pa si Regan. Unti-unti niyang napagtanto ang sariling paghanga sa binata. Yun ang rason sa takot na bumabalot sa kanyang puso. Takot na baka mahulog siya, subalit huli na. Dahil bago pa man yan matanto, nalulunod na pala siya ng hindi niya alam. At imbis na umahon, hinayaan na lamang ni Janina na mas malunod siya sa kanyang nararamdaman. Lalo na't sa mga sumunod na araw, matapos nilang maikasal sa simpleng seremonya, ay para siyang prinsesa na pinagsisilbihan ng kanyang prinsipe. Mrs. Lopez, it's time. Paalala ni Regan sa asawa. Isang malagkit na pagtitig ang iginawad ni Regan sa kanyang asawa habang pababa ito ng hagdan. Isang simpleng tube jumpsuit na kulay pula ang suot ni Janina habang nakapusod ang mataas ang kanyang mahabang buhok. She's just so simple in her outfit, but her aura is shouting wealth and power. This is her most awaited moment. Ito na ang pagbabalik ni Janina. Bumuntong hininga na lamang si Regan matapos muling pasadahan ang tingin ng kanyang asawa. He's so tempted to kiss her, to own her. Subalit mas nangibabaw ang respeto niya dito. I can't believe I'm seeing the whole Lopez Han. Saad ni Rebecca na nakatingin sa pamilyang Lopez sa unang pagkakataon. And correct me if I'm wrong, but this is the first time that they opened their event in public. Dagdag niya at pinasadahan ang tingin ng mga media. Kung tama ang narinig kong balita, isang membro daw ng kanilang pamilya ang tatanggap ng posisyon ngayon kaya malaking event to. Ani Lester, bago sumimsim sa kanyang champagne. I see. I'm glad that they accepted our offer to be one of their investors. Laki rin ang nilapag natin, ha? Tumangutang si Lester bago iginiya ang paningin. Maraming mayayamang negosyante ang nasa event. At dahil hindi pa nagsisimula, nakisalamuha muna sila ng kanyang asawang si Rebecca upang makasungkit ng mga investors. Sa kabilang banda ay tahimik na pinagmamasdan ni Regan si Janina habang abalang nakikipagtawanan sa kanyang pamilya. Sa nakalipas na buwan, madalas niya nakikita ang babae na tumatawa. Hindi rin nakaligtas sa kanyang obserbasyon na tila nakalimutan na nito ang kanilang plano. Kaya naman, hindi na makapaghintay si Regan na matapos ang kanilang plano at mabawi ang lahat ng pag-aari ni Janina. Sa ganon, makapagsimula na ito ng bagong buhay. At nang sa ganon, maamin na rin niya ang pag-ibig niya para sa babae. Nais ni Regan na makalaya muna si Janina sa nakaraan bago tuluyang aminin ang kanyang nararamdaman. He wants her to heal first. Kaya sa ngayon, sa tabi muna siya at susuporta sa babae. Itinaas ng ina ni Regan ang hawak na champagne bago magsalita. Please welcome my youngest son and the new CEO of Summit Construction Corporation, Attorney Reed Gavin o mas kilala bilang Regan Lopez and his wife, Janina Ancheta Lopez. Dinaig ng makinang na bituin na naging paglabas ni na Regan at Janina habang kapwa malawak ang ngiti. Nakakabulag na flash ng kamera ang sumalubong sa kanila. Magkahalong palakpakan at bulungan ang naririnig. Bagaman sugal ang ginawa ni Regan at ng pamilya Lopez dahil sa naging issue ni Janina, kumpiyansa at tiwala sila sa plano ng dalawa. Hello everyone, I'm back. Janina is back. Ani Janina, bago pa kawalan ng matagumpay ng ngiti. Agad na dumako ang nakakapasong tingin ni Janina sa gawi kung saan si Lester at ang kanyang buong pamilya. Nanatili ang malawak ng ngiti niya at lalo pang lumawak matapos magtama ang kanilang tingin ni Lester. May distansya man sa pagitan,
Subalit sapat na ang uri ng tingin ni Janina upang maipabatid sa dating asawa ang kanyang pagbabalik. Bakit hindi natin nalaman ang paglaya ni Janina? Galit na tanong ni Lester. Hindi ko alam. Ba't ako tinatanong mo? Hindi ba't sinigurado mo na walang piyansa ang magiging hatol sa kanya? Hindi ba 20 years na ipinataw sa kanya? But after 5 years nakalabas na siya. Si Rebecca naman ngayon ang nagbato ng tanong. Hindi ko alam. At imbis na itanong mo sa akin yan, ba't di mo nalang itanong sa daddy mo? Hindi ba siya ang kausap natin sa bagay na yan? Kaya pala siya lamang ang abogadong kumuha kay Janina. Dahil isa siyang Lopez. Dagdag niya, at naiko'y mampalad sa labis na gigil. Napabuntong hininga si Janina matapos malaman mula kay Regan na nabawi niya na ang access sa ibang pera niya sa bangko. Walang kaalam-alam si Lester na kumikilos na pala si Janina upang bawiin ang ninakaw sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa impluwensya at koneksyon na meron ng pamilya Lopez. Hindi niya lubos sa kalain na sa kabila ng maraming tao na tumaydor sa kanila, meron pa ring mabubuting tao na handang tumulong sa kanya, gaya ng pamilya ni Regan. Ilang buwan na siyang parte ng pamilya subalit hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano ka-impluwensya ang pamilya Lopez na kinabibilangan niya. Oh my God! I can't believe! The Cheng invited a murderer? May diing sabi ni Rebecca nang makita si Janina sa may buffet. Abala ang pamilya Lopez na nakikipag-usap sa ibang pamilya at ganun din si Regan na kausap ang ibang potential investors. Dahil nagutom, mag-isang tumayo si Janina at nagtungo sa buffet table. Ngunit hindi niya inaasahan na bubungad sa kanya si Rebecca. Murderer lang ba ang inimbitan nila? Bakit may nakikita ako magnanakaw, manluloko, mga agaw at kabet? Sagot ni Janina sabay ngisi kay Rebecca. At alam mo na sumagot ngayon Mukhang lumaki na sa pagiging aso ang dating tuta. Siyempre, ikaw nga mula sa pagiging ahas naging buwaya ka na. Hindi ka lang nakontento sa dati kong asawa, pati yaman ko inagaw mo pa. So busog ka na ba? Yaman mo? Excuse me, Janina. Mas mayaman ang pamilya ko. You were just below me. Kaya pala sa dati kong asawa ka umipapaw. Komento ni Janina sabay simsim sa kanyang champagne. Mas mayaman ka pala, ba't sinalo mo yung basura ko? Tukoy niya kay Lester. Hindi nagawang makasagot ni Rebecca at sa gigil, agad nitong ibinuhos kay Janina ang alak na hawak. Hindi pa ito nakontento at sunod ibinato kay Janina ang ilang dessert sa lamesa. Gulat ang agad na bumalatay sa mukha ng nakasaksi habang si Janina nanatiling kalmado. She's now carrying the Lopez's name, and they are considered as the classic family. Hindi siya pwedeng basta-basta na lamang gumawa ng iskandalo na magiging kahihiyan sa pamilya niya. Kala mo ba porke nakapag-asawa ka ng isang Lopez, reyna ka na? Kahit pasuotan ka ng pinakamahal na damit, hindi niyan matatakpan ng katotohanan isa kang kriminal. And to correct you, Janina, ako ang nauna at mahal, ikaw ginamit ka lang. Malalim na bumuntong hininga si Janina. Nagtitimpi siya. Hindi niya nais na ipahiya ang pamilya Lopez dahil lamang sa mga salita ni Rebecca. Ayaw niyang madismaya mga ito kung kaya naman, pinili na lamang niyang yumuko at umalis sana. Subalit nasulyapan niya ang gawi kung nasa ng pamilya Lopez. Hindi niya mabatid kung anong reaksyon sa mukha nila. Subalit aking gulat niya nang bigyan siya ng permiso ng ina ni Regan. Mula sa pagkakangiti, marahang itinaas ng ginang ang kamay na may hawak na alak. Hudyat na hindi niya kailangan yumuko at magpatalo. Napatakip na lamang ng bibig ang lahat. Dahil sa gulat matapos ipaligo ni Janina ang alak na naroon, maging ang matcha fountain kay Rebecca. Hindi huminto si Janina sa kanyang ginagawa hanggang sa mapaluhod na lamang si Rebecca sa harap niya. Ganyan nga, Rebecca. Lumuhod ka. Lumuhod ka sa harapan ko dahil isa na ako, Lopez. Magsawa kang tawagin akong kriminal. Dahil malapit ko na ipasa sa iyo ang salitang yan. Ginamit man ako noon. Tinatrato na ako ng tama ngayon, Rebecca. I have my man, while you only have a boy. Walang-wala ang uri ng pagmamahal ni Lester sa pagmamahal na binibigay ng asawa ko sa akin ngayon. Nagmamataas na pahayag ni Janina. At kung may isang bagay man ako ipagpapasalamat sa nangyari, yun ang paglaya ko mula kay Lester. Thank you for taking away my trash, Rebecca. Salamat at dahil sa'yo na ilayo ako sa maling tao.
at nahanap ko ang tamang lalaki na mamahalin ko. Mula sa kanyang narinig, hindi na iwasan ni Lester ang mainsulto. Mula sa kanyang kinaroroonan, agad itong lumapit sa gawin ni Janina upang kamayan ang dalaga subalit palad ni Regan na sumaludon. Hindi ko pinapalapatan sa maruming kamay ang asawa ko. Kalmado ngunit may diinahayag ni Regan bago persahang bitiwan si Lester. Mula sa isang banda, sabay-sabay na napangiti ang pamilya Lopez. Tahimik man silang pamilya ngunit hindi ibig sabihin nun mahina sila. And the Lopez baby dragon is finally awake. Nakangising sambit ng ginang bago humalakhak ng may galak. Pagdating sa parking lot, kung nasa ng kanilang sasakyan, mahigpit na niyakap ni Regan ang asawa at hindi napigilang dampian ang halikang noon nito matapos bumalik sa isipan nito ang narinig mula kanina. Mula sa pagkakayakap, kumalas si Regan upang mahawakan ang mukha ni Janina. Ang kanyang mga mata, kumikinang dahil sa tuwang nararamdaman. Do you mean what you have just said earlier? Alin doon? Ang dami ko kayang sinabi. Napatawa naman si Regan. Those words about me, that you love me. Napakagat sa iba mga labi si Janina at iiwas na sana ng tingin subalit hindi siya hinayaan ni Regan. Tuloy ay nanatili itong nakatitig sa kanyang mga mata. Answer me, Janina. Isang marahang tango mula kay Janina ang sinagot niya kay Regan. Bubuka pa sana ang kanyang bibig upang sumagot, subalit mabilis siyang nasiil ng halik ni Regan. Mababaw lamang ang halik, ngunit sapat na yun para pang hinaan ang tuhod si Janina. Sa sobrang babaw ng halik para siyang idinuyan sa mga ulap. Napapikit na lamang si Janina at napakapit dahil sa sobrang tamis na halik na binibigay ni Regan. Sa sobrang tamis na yun ay tila nabitin pa siya nang tapusin ni Regan ang kanilang halikan. Dahil mas malapit ang kanilang mansyon, doon na muna tumuloy ang dalawa. Kaya naman kinaumagahan labis ang hiya ni Janina na humarap sa pamilya ni Regan. Pakiramdam niya magiging topic nila ang nangyari sa party ng Cheng. Pero nagkamali siya. Pagdating sa hapag, masayang pagpaplano ang nadatnan nila. Ate Diana wants us to celebrate the Christmas there. Imporma ni Adeline, isa sa mga ate ni Regan. Sa France. Doon madalas magstay sa Ate Diana dahil sa trabaho niya. Walang bakas na nangyari kagabi sa party ng Cheng habang nasa hapag silang lahat. Tanging tawanan at asaran lamang sa pagitan ni Adeline at Regan ang maririnig. Minsan din nakikisali sa asaran ng kanilang magulang. Ngayon ay napagtantunan ni Janina kung bakit ang mga Lopez ang higit na pinakamayaman kumpara sa ibang angkan. Iyon ay dahil maganda ang pundasyon ng kanilang pamilya, tunay ngang ang yaman ng Lopez ay ang kanilang masayang pamilya. Janina! Biglang untag ng ina ni Regan sa kanya habang nasa pavilion sila. May gusto lang sana ako malaman. Napalanok si Janina sa kaba. Mabait ang ina ni Regan subalit hindi pa rin niya maalis ang katotohanang may bahid na ang kanyang pangalan dahil sa nangyari. Mahal mo pa ba ang dating asawa mo? Hindi na ho. Wala nang natira ni Katiting na pagmamahal sa puso ko para sa kanya. Mabilis ang naging sagot niya. Agad na humaplos ang palad ng ginang sa kanyang likod upang aluin siya. Ibig sabihin, may pag-asa na ang anak ko. Agad na napalingon si Janina sa ginang. Po? Mapanuksong tingin ang ginawad ng ginang sa kanya. You two kiss already. Mas matagal kesa noong kasal nyo, so I guess mutual na ang feelings. Hindi napigilan ng ginang ang pagtawa matapos pamulahan ng pisngi si Janina. Kinukumpirma ko lang, iha. My son might be an attorney, but he's a fool when it comes to love. Baka mauna ka pa niyang mabuntis kesa umamin. Lubos na naging masaya ang naging pagsalubong nila sa Kapaskuhan dahil kumpleto ang buong pamilya. Napuno ng tawanan at lantakan ng pagkain ng hapag bago sila nagpalitan ng regalo. Hindi ipinakita ni Janina ang konting kirot dahil wala ni isang bumati sa kanya. Hindi niya alam kung nakaligtaan ba nila o sadyang hindi nila alam ang kaarawan niya. Nagkanya-kanyang pasok na sa kanilang silid ang lahat. Maging sila ni Regan ay pumaroon na sa kanilang silid. Nang mahiga sa kama, pinilit na lamang ni Janina ang sarili na makatulog upang hindi makaramdam ng lungkot dahil walang nakaalala sa kanyang kaarawan.
Ilang sandali lamang, naramdaman niyang pagbangon ni Regan sa kama at kasunod yun ay pagpapaalam niyang sasagutin lamang niya ang tawag mula sa trabaho. Napabuntong hininga na lamang si Janina at muling bumalik sa pagtulog. Ilang sandali ang lumipas, malakas na katok ang magkakasunod na umalingaw-ngaw sa kanilang silid. Bakit? Kunot noong tanong ni Janina kay Adeline na hinihingal. Dinala sa ospital si kuya. Ang mataas na baitang ng hagdan, tinawid lamang ni Janina ng ilang segundo. Dahil sa labis na pagmamadali. Walang katao-tao sa sala kaya naman lalo siyang kinabahan. Paglabas niya ng bahay agad siya natigil nang mapansin ang buong pamilya na nasa hardin. Nakakumpol sila tahimik. Kahit malakas ang kabog ng dibdib niya, lakas loob pa rin siya nagtungo sa hardin. Paglapit niya sa pamilya, agad siyang sinurpresa ng bati. Ang magulang ni Regan ang may hawak ng cake habang malalapad ang ngiti ng lahat. Happy birthday, our dear daughter-in-law. Maligayang bati ng ginang. Make a wish now, darling. Untag naman ang ama ni Regan sa kanya. Sinuri ni Janina ang kanyang sarili. May mahihiling pa ba siya? Nawala man ang mga magulang niya. Subalit pumalit naman ang pamilya Lopez na labis ang pagtanggap at pagmamahal sa kanya. Ang ninakaw sa kanya na yaman, unti-unti niya nang nababawi. Ang hustisya na para sa kanyang mga magulang malapit na rin niya makamtan. Ang sugat ng nakaraan ay naghilom na, kung kaya't hindi niya alam kung may mahihiling pa ba siya. Nang masulyapan si Regan na nakangiti sa kanya, agad niyang nabatid ang nais na hiling. At iyon ay ang puso ng kanyang asawa. Janina. Mahinang bulong ni Regan na makapasok sila sa kanilang silid. Maging ang paglock ng pinto hindi nakatakas sa pandinig ng babae. Happy birthday. Pagbati nito, at agad inilahad ang regalo nitong pares ng hikaw. Napalunok ng marahan si Janina habang sinusuot sa kanya ni Regan ang regalong hikaw. Hindi naman siya bata para hindi malaman ang simbolismo nito. Lalo siyang napalunok ng maramdaman ang paghaplos ng daliri ni Regan sa kanyang leeg. Can I open my gift, Janina? Mula sa likuran, bulong ni Regan yun na naging dahilan upang magtaasan ang balahibo sa kanyang katawan. Muling naramdaman ni Janina ang haplos ni Regan pababa sa kanyang bewang. If you don't like it, tell me. Stop me, Janina. Subalit hindi siya pinigil ni Janina. Hindi niya pinahinto ang lalaki. She presented her gift willingly and wholeheartedly. Mahal kita, Janina. Pag-amin ni Regan kasabay ng pag-angkin niya sa babae. Hindi alam ni Janina ang kanyang mararamdaman. Gusto niyang magulat sa naging pag-amin ni Regan ngunit mas nangibabaw sa kanya ang kakaibang sensasyon na dulot ng ginagawa sa kanya ng lalaki. Hindi makapaniwala si Janina na agad ibinigay ang kanyang kahilingan. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman nilang dalawa matapos ang gabing yun. Ang gabi ng kanilang pag-iisa at ang gabi ng pag-amin nila sa kanilang tunay na nararamdaman. Hanggang sa pag-uwi sa Pilipinas, hindi mapaghiwalay ang dalawa. Gusto ni Regan ay palagi silang magkasama. Gusto niyang palagi lang nasa tabi ang babae upang mabawi ang mahabang panahon na malayo ito sa kanya. Hagalpak ng tawanan ang unang narinig ni Janina sa pamilya ng Lopez matapos marinig ang paglabas ng balitang si Regan ay may kinontratang maging asawa noon at ang kanilang kasal ngayon ay isa lang ding kontrata. Ayon pa sa balita, nais lamang ng pamilya Lopez ang yaman ng Ancheta kung kaya tinutulungan nila si Janina. Pinagpepiestahan na ang balitang yon at marami na ring mga larawan ni Regan at ng naturang babae ang kumakalat. May ibang media reporter na rin ang nakastandby sa harap ng kanilang mansyon at mga kumpanya. Subalit, parang wala lamang sa kanilang balita. I will make this press con quick and short. Lahat ng mga kumakalat na balita ay pawang walang katotohanan. I don't have any contracted wife, not even an ex-girlfriend. Makinig kayo mabuti at pakatatandaan nyo ito. Iisa lang ang babaeng minahal ko at patuloy kong mamahalin. Totoo at rehistrado ang kasal namin and I have one and only wife and she is Janina. Habang nakatitig sa kanyang asawa,
Merong napagtanto si Janina. Mabawi man niya ang lahat ng kanyang yaman o hindi, makabawi man sa sakit na idinulot ni Lester o hindi, alam niyang panalo na siya. Panalo na siya dahil isang Regan Lopez ang dumating sa buhay niya at sumagip sa kanya. Panalo na siya sapagkat meron siyang asawa na totoong nagmamahal sa kanya. Oh, what a coincidence to see you here. Tinig ni Rebecca pagpasok ni Janina sa comfort room ng isang restaurant kung saan sila kumain ni Regan. Mukhang hindi ka updated sa balita. Hindi mo ba napapanood ang bagong trending na palabas ngayon, hero? Ani Rebecca at tumatawa pang pinapanood kay Janina ang isang skandal na mukha niyang naka-flash. Ganyan na ba kayo kadesperado na sirain ang buhay at kaligayahan ko? Ano ba nagawa ko sa inyo at ba't yung ginagawa sa akin to? Gigil na tanong ni Janina kasabay ng sunod-sunod na pagdating ng mensahe sa kanyang cellphone. Hudyat na yon na kumalat na nga ang video. Excuse me, Janina, pero ikaw ang nagsimula nito. Magulang mo ang desperadong ipakasal ka kay Lester. Sila ang uhaw sa yaman kaya pati sarili nilang anak pinagkanulo nila. Hindi na natapos ni Rebecca ang kanyang sinasabi nang mabilis na dumapo ang palad ni Janina sa kanyang pisngi. Tulog ka yata na ikwento ang katotohanan, Rebecca? Sana sa sampal ko nagising ka. Hindi desperado ang magulang ko. Gusto nilang maging masaya ako at magkaroon ng sariling pamilya na akala nila kay Lester kumahanap. Nagkamali lang sila pero hindi sila desperado dahil kahit kailan, hindi maaatim ng mga magulang ko ang mapunta ako sa lalaking hangin lang ang laman ng utak. How dare you insult him? Galit na sigaw ni Rebecca at agad sinunggaban si Janina. Lahat ng natutunan ni Janina sa loob ng kulungan ay hindi niya lubos sa kalaing magagamit niya kay Rebecca. Matapos makaiwas sa sunggab nito, siya naman ang mabilis na kumilos para hablutin ang buhok ni Rebecca at marahas na hinila patungo sa loob ng isang cubicle doon para isubsob. Tandaan mo to, Rebecca. Ito na ang huling beses na lalapat sa iyo ang kamay ko. Huling beses na to dahil sisiguraduhin kong sa susunod na magkikita tayo sa loob na ng korte. I will end everything here. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Naghilom na ang sugat ng kahapon sa puso ko. Gusto ko na magsimula ulit ng panibagong buhay. Kaya hindi ko hahayaan na muli niyo ako nakawan ng kaligayahan. Paglabas ng comfort room, nagulat si Janina dahil tila nagkukumpulan ng mga tao sa loob ng restaurant. Agad siyang sumiksik sa kumpulan ng tao para hanapin ang kanyang asawa. Natagpuan na lamang niya ito sa gitna habang kinukwelyuhan si Lester. This will be the last time that you'll cause pain to my wife. Huling beses na to, Lester. Kung di mo tatantanan ng asawa ko, sisiguraduhin ko matitikman mo ang tamis ng impyerno. Puno ng diin at galit na ani Regan bago persahang binitawan si Lester. Habang nakatitig sa natutulog na asawa, hindi mapigilan ni Janina ang mapabuntong hininga. Gusto na niyang matapos ang lahat. Kung kinakailangan lamang isuko niya ang pagbawi ng kanilang yaman, gagawin niya para lamang matapos ang lahat at makapagsimula siya ng bagong buhay. Subalit kung yun ang kanyang gagawin ay para niya na ring binitiwan na hostisya na nararapat para sa kanyang mga magulang. Yun na lamang ang natatanging magagawa niya para sa kanila dahil hindi niya nagawang iligtas sa mga ito noon. Muling napabuntong hininga si Janina bago isiksik ang sarili sa asawa. Nailabas na ang warrant of arrest para sa kanila. Handa ka na ba? Pag-imporma ni Regan sa kanya habang nasa biyahe sila patungo sa mansyon ng Lopez. Matagal na. Matagal na akong handa para ihatid sila sa loob ng kulungan. Pero kaya mo ba? Muli kang tatapak sa korte. Kailangan mo ulit balikan na nangyari noon, lalo na ang tungkol sa mga magulang mo. Marahan ang naging paglingon ni Janina sa gawin ng asawa bago abutin ang kamay nito. Nandyan ka naman para magbigay ng lakas sa akin kung sakaling di ko kayanin. Matamis ng ngiti ang iginawad ni Regan bago halikan ng kamay ng asawa. Pagdating sa mansyon ng Lopez, muling naibsan ang pangungulila niya sa kanyang magulang. Masayang nagtipon-tipon ang lahat na napuno ng tawanan at biruan. Pagdating sa hapag, hindi nakaligtas sa paningin ng ginang ang pag-iiba ng ekspresyon ni Janina habang isa-isang pinapasadahan ng tingin ang mga inihain na pagkain. Napahilot si Janina sa kanyang batok matapos dumuwal. Napailing na lamang siya dahil alam niyang naparami yata ang kain niya kahapon. Naroon pa rin sila sa mansyon ng mga Lopez
dahil umuwi ang panganay na kapatid ni Regan. Nang makaharap sa salamin, agad na napansin ni Janina ang pagsulpot ng acne sa kanyang muka. Binaliwala niya yon at nag-ayos na lamang bago bumaba. Nadatnan niya ang buong pamilya na nakakumpol sa dining na tila ba may malaking balita ang kailangan nilang malaman. Good. Hindi natuloy ni Janina ang pagbati dahil muling kumalam ang kanyang sikmura matapos makaamoy ng sibuyas. Are you okay? Tanong ni Regan na magkahalo ang kaba at tuwa. Oo, mukhang hindi lang ako Talaga? Sulpot na tanong ng ginang, dala ang bowl ng bagong hiwang sibuyas kaya naman muling naduwal si Janina. Confirm! Sigaw ng ginang na naging dahilan upang masayang magpalakpakan ng buong pamilya. Anong confirmang sinasabi ng mami mo? Takang tanong ni Janina habang mariin ang titig ni Regan sa kanya. Kailan ka huling dinatnan? Nag-aalangan at malumanay na tanong nito sa asawa. Oh my God! Agad natutup ni Janina ang bibig nang mapagtantong hindi pa nga siya dinadatnan. Let's schedule a check-up para makumpirma talaga natin. Nakangiting saad ni Regan. Nanatili itong kalmado sa loob-loob niya. Nagwawala na siya sa tuwa. Sa mismong ospital na pagmamay-ari din nila, nagtungo ang dalawa. Habang naghihintay na tawagin ang kanilang pangalan, pareho silang tahimik. Pareho ang kanilang hinihiling at nararamdaman. At tuluyan ang sumabog ang kanilang emosyon matapos makumpirma na si Janina ay buntis nga. Subalit, ang tuwang iyon ay agad na palitan ng takot at kaba matapos dakipin si Janina. Halos magwala si Regan sa loob ng ospital dahil sa pagkawala ng asawa. Sandali lamang nawala si Regan dahil may kailangan itong balikan sa doktor habang si Janina naiwan lamang sa lobby pero pagbalik ng lalaki, wala na ang kanyang asawa. Agad niyang ipinahalughog ang buong ospital at itinawag sa pulisya ang insidente. Doble ang kabang nararamdaman niya, lalo na't buntis ang kanyang asawa. Hindi niya lubos maisip kung anong magagawa niya sa oras na may mangyaring masama sa kanyang mag-ina. Lester? Hindi makapaniwalang untag ni Janina matapos bumungad sa kanya sina Lester at Rebecca pagkaalis ng piring sa kanya. Kung alam ko lang na makakabalik ka, sana isinabay na lang kita sa mga magulang mo. Saad ni Lester na tila ba wala lamang ang nangyari sa magulang niya. Anong kailangan mo, Lester? Ba't kailangan umabot sa ganito? Huwag ka na maraming tanong, Janina. Madali lang naman ang kailangan namin sa'yo eh. Agad namang inabot ni Rebecca ang ilang kapirasong papel. Pirmahan mo na lang ito at makakaalis ka na agad dito. Napatiimbagang si Janina. Hindi na siya maluloko ni Lester. Hindi na siya muli magpapaloko sa lalaking trumaydor at nanakit sa kanya. Masyado mo yata minamaliit ang asawa ko. Nakalimutan mo yata abogado siya. Kahit pirmahan ko yan, mababawi lang din yan sa inyo. Masyadong matalino ang asawa ko para maisahan ng katulad mo. Si Lester naman ang sumunod na napatiimbagang. Lakas ng loob mong ipagmayabang siya. Baka nakakalimutan mong sinalulang niya ang tinapon ko. Sinalo ang tinapon mo? O tinanggap ang sinayang mo? Kahit di mo aminin, Lester, alam kong hindi mo matanggap na may bago na ako at mas maganda ako sa bago mo. Alam kong hindi mo matanggap na nag-upgrade ako habang ikaw nag-downgrade. Ani Janina at sinulyapan si Rebecca. Hindi nakatiis si Lester at agad na kinwelyuhan si Janina. Huwag ka ng maraming satsat. Gawin mo na lang ang ginagawa ko. Okay? Sinasayang mo ang oras ko. Pirmahan mo to. Bitiwan mo ang asawa ko. Tinig yun ni Regan at agad pinadapuan ng kamao si Lester. He wanted to punch Lester to death but he held himself. Si Janina ang agad niyang tinungo at hinayaan na ang mga kasamang pulis ang umasikaso kay Lester. Nang hihina ang tuhod na niyakap niya ang asawa. Sa unang pagkakataon, natunghayan ni Janina si Regan na maging mahina. Lumuluha ito habang yakap siya ng mahigpit. Ramdam niya ang naging takot ng asawa sa uri ng yakap nito.
Subalit sa kabila niyon, mas ramdam niya ang pagmamahal ng asawa. Sa wakas, nakuha na ni Janina ang pinakaaasam na hustisya para sa kanyang mga magulang. Nabawi na rin niya ang kanilang kumpanya at lahat ng ari-arian na ninakaw sa kanila. Tuluyan na ring lumabas ang katotohanan na ang pamilya ni Lester at Rebecca ang nagplano ng lahat. Kay sakit para kay Janina na balikan ang pagkamatay ng kanyang magulang, subalit matamis na tagumpay ang naasam niya ngayong nahatulan na ang tunay na may sala. Paano ba yan? Ikaw na ngayon tatawaging kriminal. Nakangising sabi ni Janina kay Rebecca. Enjoy your vacation and I hope not to see you again. Aniya kay Lester bago kumapit sa asawang si Regan at haplosin ang maumbok niyang tiyan. Pasensya na Lester pero bigo kang gawing miserable ang buhay ko. Mapanuksong saad niya, sabay kaway sa kanyang kamay na may suot na wedding ring. Alam ni Janina na higit sa lahat, ang makita ni Lester na masaya siya sa panibagong buhay, matapos ang ginawa nito ang pinakamasakit para sa dating asawa niya. Ito ang kanyang plano na pagbayarin ng dating asawa sa sakit at pagtatraidor sa kanya, subalit ngayon, ang gusto na lamang ni Janina ay makita nito kung paano siya sumaya sa piling ni Regan. Sapagkat sa taong may kasalanan, kaligayahan ng taong sinaktan, ang lubos nilang kahinaan. Yun ang pinakamatamis na paghihiganti ni Janina. Ang ipakita ang hindi sila nagtagumpay sa pagdurog sa kanya. Bagkus, natagpuan pa niya ang kaligayahan at pag-ibig na tunay. Janina, just sit down. Ako na magdadala niyan. Oh my God, huwag ka nang tumulong dito, Janina. Doon ka na lang at magpahinga. May kailangan ka ba, Janina? Just call me if you need anything. Huwag ka nang tumayo at kumilos. Ako na lang tawagin mo. Napakamot na lamang si Regan sa kanyang sentido dahil sa reaksyon ng kanyang pamilya sa asawang buntis. They're so OA. Untag nito, bago marahang idikit ang tenga sa tiyan ni Janina. Kapag lumabas ka na, may itsipwera na ako. Mahahawakan kaya natin siya? Pabirong tanong ni Janina. What if magtago tayo, tapos bumalik na lang tayo kapag 5 years old na siya? Suhestyon ni Regan at pareho silang natawa. He will surely be loved by everyone. Anito at hinaplos ang tiyan ng asawa. Just like how you were loved by them. Nag-angat ng tingin si Regan sa asawa matapos marinig yon. And just like how I love you. Saad ni Regan. Marahang hinaplos ni Janina ang muka ng asawa habang matamis ang ngiti sa kanyang labi. Thank you for loving me, Regan. Salamat sa pagtanggap sa akin ng buo sa kabila ng pagkadurog ko. Durog, buo, pira-piraso, una, huli, mayaman, mahirap. Kahit ano pang estado mo, ikaw pa rin ang pipiliin at mamahalin ko, Janina. Madamdamin niyang pahayag bago siilin ng matamis na halikang asawa. Let's renew our love. Then, planuhin natin ang lahat. Excited na sagot ni Janina. Nakahanda na ang lahat. Ang kailangan mo na lang gawin ay dumalo at pakasalan ako muli. Kulang ang salitang engrande para isalarawan ng inihandang kasal ni Regan para kay Janina. Pinuno ni Regan ng puting bulaklak ang simbahan mula sa harap ng altar hanggang sa mahabang aisle kung saan lalakad ang babaeng pumukaw sa puso niya. At habang pinapanood ang mabagal na paglalakad ni Janina, hindi maiwasan ni Regan na pangilidan ng luha na dulot ng labis na tuwa. Mula sa pagtanaw sa babae sa malayo, ngayon natatanaw niya na ito sa bawat pagising niya sa umaga. Excuse me, dadaan lang po, thank you. Ani Regan sa kumpulan ng tao at agad nahanap ang asawa. Congratulations, my Janina. Pagbati nito at agad ginawaran ng matamis na halik ang babae. Do you want to open your gift? Nasa mansyon ng mga bata. Pilyong bulong niya bago itakas sa event ng asawa at muling magsalo sa matamis na pag-iibigan nila. Bagaman nagsimula sa plano at paghihiganti ang pag-iibigan nila, nauwi naman ito sa kasalan at totoong pagmamahalan. Pagmamahalan na naging pundasyon para sa kanilang binuong pamilya. Pagmamahalan na siyang magsisilbi nilang yaman. The
End.